Itong motor na to, kumakain na ng langis. Yan, kung makikita nyo yung odometer nya, yan, medyo click 125 yung ating gagawing motor ngayon. Problema pala nitong motor na to, kumakain na ng langis. Yan, kung makikita nyo yung odometer nya, yan, medyo malaki na yung kanyang tinatakbo. Kakatensyon nya lang daw kanina, kahapon pala, naubos na kagad yung langis nya. Kaya ang gagawin natin dyan, magtatap overhaul tayo. At ito yung mga parts na ipapalit natin. Siyempre kasama na yung mga kanyan, yung mga piston, saka yung piston ring. Yan, ito yung piston ring nya. Medyo magkakaiwalay. Tapos yung piston ring, siyempre isasama na natin yung valve seal at yung sa oil seal ng ng magneto. Yan yung mga papalitan natin. Tapos dapat hindi mawawala yung bore gasket natin at saka yung head gasket, kasi napaka importante yan. Kasama lagi ito. Tapos yun ang may-ari ng motor na to. Yung motor na to, ginagamit ito sa angkas. Kaya talagang gamit na gamit. Kahit bago pa lang yung motor, siyempre malaki na kagad yung kanyang kilometer. Okay, bago natin matanggal yung ating tatanggalin dito, tatanggalin muna natin yung mga upuan saka yung kanyang tambutso. Dudukutin na lang natin. Tanggalin mo lahat yung laman, mabigat. Ba't ang dami mga burluloy dyan? Uy, yung video niya gagawin agad. Ito mga sir, unahin muna natin yung U-box nya, yung upuan. Tapos ito, tatanggalin natin din ito. Ay mga sir, natanggalan natin yung upuan nya. Tapos ito yung tatanggalin natin to. Huhugutin na lang natin to. Yung mismong yung block ang ating papalitan dyan. Tsaka yung piston. Isusunod naman natin yung kanyang muffler. Dito mga sir, payok lang sa inyo. Dapat pagka mag-change kayo, dapat 1,500 kung gamit ng gamit yung motor nyo. Para maiwasan nyo po yung ganito na magpapalit ka agad ng block. Kasi napaka-importante na regular natin siyang na-change oil. Lalo pagka yung ganito na ginagamit sa panghanap buhay, langis ang pinaka-importante. Yan, tapos sunod naman natin tatanggalin yung air cleaner nya, yung air cleaner box. Tatanggalin natin yung mga nakaharang pagka tatap overhaul tayo. Yan, air cleaner, tatanggalin din natin yan. Tapos tatanggalin din natin yung radiator nito. Yan, tatanggalin din natin to. Saka yung water pump. Yan, habang tinatanggal ni Jay yung air cleaner box, tatanggalin ko naman yung cover ng radiator. Tapos susunod natin natanggalin yung radiator nya. Bago natin matanggal yung radiator o bago natin siya tanggalin, tatanggalin muna natin yung mga hose clamp nya. Yan, tatanggalin natin yan. Kasi flower mo ito. Pinakailalim. Dito mga sir, makatapon yung kulat nito. May kulan ba siya? May kulan pa.
Tapos sunod naman natin tatanggalin yung throttle body nya. Yan, tatanggalin natin yung mga sensor nito. Tapos tatanggalin din natin yung fuel hose. Yan, hugutin nyo lang ng ganun. Tapos pagka naiangat nyo to, yung kulay blue, yan kasi yung kanyang lock. Tatanggalin natin yung mga sensor na nakaharang. Tanggalin natin itong nakadikit na wire sa body ground ng motor para mailabas natin yung mga wire ng buo. Kasi pagka dito, pagka nagkakalas kayo nito, tatanggalin nyo talaga lahat ng wire. Yan, dapat dito may labas nyo yung wire na sensor. Yan, dapat labas natin yan. Medyo masyadong malikabok na. Sipag yung may-ari nito. Tapos tatanggalin natin yung yan, dapat ito mailabas nyo yun, itong mga sensor nya. Tapos kung makikita nyo yung mga wire nya, yan, may mga ngat-ngat na. Yan o. Kaya nag-decide na lang ako na paghiwalay na lang para ma-check din natin yung wiring nya. Medyo kinakain na siya ng mga play rings. May mga sila kasama yung click cable natin na tatanggalin dyan. Susunod naman natin tatanggalin yung magnet. So, ilalabas din natin yung sticker nito. Nakita ko nga yung pinituran. Alam ko yun. Ano ba ang purpose ha? Gamitin yung utak mo. Ito mga sir, yung kanyang magneto. Sobrang itim. Tapos sobrang alikabok. Tapos kung titignan niyo yung stator niya, yan, sobrang itim na rin. Tapos may leak na rin siya ng langis. Isa rin yan sa mga gagawin natin mamaya. Grabe. Yan, sobrang itim na yung stator niya. Ayan, natanggalan na natin yung kanyang stator. Tapos tatanggalin naman natin yung axle sa may engine support. At ito mga sir, napaghiwalay na natin yung chassis saka yung makina. Ito yung gagawin natin. Yan, kaya nag-decide ako na paghiwalay na lang dahil nga madumi yung makina at kailangan mo natin linisan bago natin paghiwalayin. Kaya mga sir, hugasan muna natin para matanggal yung putik ng motor. Kasi pagka kinalas natin yan at magtatap overhaul lang naman tayo, baka pumasok yung mga buhangin sa loob ng makina. Kaya kailangan mo natin hugasan.
Tapos gagawin nyo dyan, pagka nagugas kayo, takpan nyo yung pinaka intake, yung pinaglalagyan ng throttle body. Ito mga sir, pagka nagkakalas kayo nito, para mapamadali yung pag sa uli nyo, segregate nyo yung mga parts nito, yung mga gamit nya. Tapos yun, tatanggalin din natin to water pump. Yung mas matigas. Sino kape? Sanay. Kape. Kape ni paring Mike. Kape lang muna. Yan, masunod, tanggalan natin yung water pump, matigas. Ay, ang tigas. Tapos gagamit tayo ng Allen wrench dito, 4 na Allen wrench. Ano yung masabi, sindikato? Lira yan. Lima, Dibera. Yung ano ka na tao. Tapos oh, De La Cruz, Dibera. hindi lakas marami. Pag mga dilim. Tapos tatanggalin natin yung mga tensioner. Tapos yung piston, tatanggalin natin to. Yan, dito mga sir, pag magtatanggal kayo ng piston, mas mainam na maglalagay po kayo ng basahan para in case na magkamali sa pagtanggal ng piston lock, hindi tatapon dun sa may loob ng makina, para hindi mauwi sa overhaul.
Sobrang itim na yung piston nya, sinyalis na napapabayaan sa langis ito. Ayan, tatanggalin natin yung yan, pag magtatanggal kayo ng rotor tusukin nyo dito. Yan, kapag ihiwalay na natin yan. Okay na rin yung bago. Iba talagang pinapalitan. Yan, yung cams hindi natin tatanggalin yan. Ito lang itatanggalin natin yung valve block. Ano, tayo. Yan, pag magtatanggal kayo ng valve block, gagamit tayo ng ganito. Yan, yung kakalag natin. Coffee break. Yan. Yung lock na to ang pinaka ingat-ingatan nyo. Yun, nalaglag na. Na dapat hindi yan mawala. Si boss. CPI po. Starbucks yan, ha? Oh. Cheap kape. Yan, ito yung valve seal na papalitan natin. Yan. Tapos to, nilinisin din natin yan. Yan, habang nilinisan ni Jay yung cylinder head at ako naman ay ilalagay ko na yung bagong piston saka yung block. Okay, dito muna tayo sir at assemble muna natin tong kanyang piston. Lalagyan na natin yung piston ring nya. Yan, pagka maglalagay kayo ng piston ring, unahin nyo muna itong ring na to. Tapos pangalawa, hanapin nyo yung pinakamanipis na ring. Tapos yung pinakamanipis uli na ring. Okay, dapat ituwid natin muna at hindi nagtapat yung gatla. Yan. Dapat yung gatla nito dapat magkakasalisi. Ganoon din dun sa dalawang ring na ilalagay natin. Okay, dito mo tayo. Itong pure black na to, tapos tingnan nyo dyan, may mga letra na makikita kayo dyan. Yan, parang ganyan. Tagal mag autofocus. Yan. Ilagay nyo sa gitna. Tapos yung may letter T2, ilagay nyo sa gitna. Sa taas yan. Tapos sa taas naman yung ganito, yung may parang makintab, yung stainless. Tapos hanapin nyo yung
may number dito o letra. Yan, dapat sa taas. Yan, tapos pagka magbabalik kayo ng piston ring, yan, ganyanin nyo lang. Yan, para mas madali nyo siyang maibalik. Yan, tapos na. Tapos sunod natin yung piston lock. Tapos yung end na yan dapat nasa ibabaw yan. Yan, papunta yan sa throttle body natin yan. Yan, dito ko ilalagay. Nasa inyo naman mga sir kung saan. Yan, dapat may balik nyo ng maayos yung piston pin lock. Tapos mamaya pag nilagay natin yung block nito, dapat yung gatla na yan, dapat yan, yung gatla dapat na yan magkaka hiwalay. Salisin nyo. Okay, lalagay na natin to para matapos na yung motor na to. Yung piston pin nya, yan pa yung ating gagamitin. Tatanggalin natin yan, saka yung lock na isa pa. Yan. Tapos maglalagay tayo ng langis dito. Yan, lalagyan natin siya ng langis para ito yung kanyang pampadulas. Tulad sabi ko kanina, yung intake dapat sa taas yan. Huwag na huwag niyong kakalimutan. Yan. Ibaw na natin. Tapos maglalagay tayo ng basahan dito para sakaling magkamali tayo ng salpak ng piston pin lock at hindi papasok mismo doon sa loob. Yan, napaka importante yan para hindi tayo mag overhaul. Takpan nyo lang yung maaring talsikan ng pin kung sakaling magkamali. Yan, lalagyan na natin yung pin lock. Tapos susunod naman natin yung lock. Tapos yung piston ring yan dapat magkakasalisi yan para hindi mabilis umusok. Lalagyan natin yung dito mga sir. Pag maglalagay kayo, tandaan nyo lagi yung butas dapat nakatapat din mismo yan doon sa butas ng makina kasi dyan dumadaan yung langis. Tapos ito yung bagong block, lalagay na natin. Siyempre lalagyan mo natin siya ng pampadulas para sabing sawabi. Ay! Sana all. Yan, ilalagay natin yung chain guide. Dito naman tayo sa may cylinder head at ibabalik na natin yung valve seal.
yan. Mas madali magbalik pagka may valve lock tayo. Yan, ilagay natin yung valve spring. Tapos susunod naman natin ilagay yung rocker arm. Tapos talagyan natin yung tornilyo. Kailangan dito dapat maigpit. Hindi dapat maluwag kasi pagka maluwag yan, maaaring matanggal yung valve loop, yung rod ng rocker arm. Tapos iigpitan natin. Ayan, pwede natin ilagay ito. Pero wag yung kakalimutan yung dowel kasi yan yung pinaka guide ng cylinder head natin, tapos yung gasket. Yan, ito yung sinasabi kong dowel na dapat hindi natin makalimutan may lagay yan kasi napaka-importante na may dowel. Gasket. Once na nagbubukas tayo ng cylinder head, mas maganda na bago lagi yung ilalagay natin dito. Naman silikon gasket. Ayan, pagkabago yung gasket nyo, huwag yung lalagyan ng silicone. At kakalang lang yan sa daanan ng langis. Pipiliin nyo na. Lutong-luto rin. Okay, lalagay ko muna to, tapos ituturo ko lang mamaya kung saan ako kukuha ng top dead dito. Ano ba kulay nito? Puti. Tapos talagyan natin yung cylinder head. Sasaurian na natin. Mantika. Yan, dapat naka-relax lang yung valve natin, yung camshaft natin. Dapat naka-relax lang yan. Tapos tutunan natin. Yan, bago natin higpitan to, lalagay muna natin yung tensioner nya para hindi maputol o hindi mabali yung chain guide. Okay, lalagayan natin to. Okay, higpitan natin to. Dapat masikip yung nut ng stud
kasi pagka maluwag ito lalabas yung coolant, maghahalo sa langis, tapos hindi na makaandar, hindi na makatakbo. Tapos susunod naman natin yung tensioner nya. Yan, lalagyan natin yung tensioner. Sa pag naglalagay kayo ng tensioner, ilubog nyo muna ito, pihitin nyo rito. Ito naman yung hihigpitan natin. Pag sobrang gamit, hahabdi yan. Ito mga sir, dito ako kumuha ng top dead, yung kunya na yan, yung half moon yan, dapat nakatutok dito sa may kuan taas. Tapos yan yung gatla na yan, yan dyan ako kumuha, dyan ako nagbasihan yan. Tapos lalagyan natin yung water pump nya. Yan, lalagyan natin ito yung water pump nya. Basta pagka naglalagay ka ng water pump, lagi nyong tatandaan dyan kung saan yung gatla dito sa may camshaft, sa may sprocket chain, dapat ganoon din. Yan, ito yung ginagawa ko para magtapat, magkasalubong yung
Yan, ito yung oil seal nya, napapalitan natin. Ito yung oil seal na luma na galing dito. Pag magtatanggal kayo nito, dito po kayo magpukpok. Kaya papalabas nyo doon sa kabila dito. Ito yung bagong oil seal natin na ilalagay. Lagyan naman natin na yung langis nya para may balik na natin to sa chassis. Tapos na tayo rito at pagdudugtungin na natin yung chassis sa makina. Yan, ibabalik naman natin na yung stator nya. Yan, ay linisan na rin natin, hindi na siya nagigitata sa langis. Yan, lugasan ni G yan. Kulan. Yan, Optimax. Katerba. So, bagong bago pa tong kulan na to. Siya lang yung nakabinyag. Kaya tumulo yung kulan dahil hindi natin nailagay yung drain. Kasi nagpagpala tayo ng bagong block, kaya kailangan natin tong drain. Okay, sasaryan natin ulit ng kulan. Yan. Tapos lahat na ibalik naman na. Yan yung mga pinalitan natin. Tapos tatry natin siyang i-start. Yan. Tapos po-start tayo.
maganda na ulit yung kanyang takbo kasi parang na-refresh na to yung kanyang tulog ng makina. Yan po yung kanyang total ng kilometer. Yan, medyo malaki na. Tapos sasaulin na natin yung upuan saka yung cover at tapos na tayo rito. Yan mga sir, naibalik na natin yung upuan nya saka yung cover at makakauwi na yan si sir, ginabi na tayo. Okay, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat. Ingat po.